tsaka ko na ikukwento kung sino. Pero ang taong to, meron siyang lupa na hindi pa niya mapupuntahan. Bale, nagpaalam kami kung pwede bang makitanim doon. At syempre, nag-offer kami ng kapalit. Dapat may gagawin din kami para sa kanya at sa lupa. Wow! The view! Oh my gosh, ang ganda! Bago ang lahat, dumaan muna kami sa opisina para matukoy ang lote. Oh, okay. Magkakaroon pa ng road. May road po siya. Pag ganyan. Saka road pa ganun. Apo, may. Hindi rin pala kasi ganun kasimple matukoy kung nasaan ang border mo. Ayan, kakatokso ninyo sa akin ng Vince Dizon, nagtututuro na din ako. Doon pa sa banda. O diba? Para akong contestant sa isang game. Are you ready to play? Stand on the right land. Dyan, sir. Opo, pati yung... Daan po, basketball court ilalagay. Yes, basketball court. Muni-muni, ganyan mag-drawing ng blueprint sa isip. Muni-muni. Ito yata kasi talaga ang calling ko, ano? Suspecha ko lang naman. Mabilis ko lang kasi naintindihan lalo na yung soil science at water cycle. Sa totoo lang, dalawa ang lupa niya. Makikita niyo maya-maya lamang kaya lang late na kasi kami dumating. Uwi na muna tayo and 1 week later... I-ocular na muna natin yung isa pang lupa. Ayan na. Oh no. At unang tingin pa lang, alam na kaagad namin ni Charlene na hindi pa namin kayang simulan ang lote na ito. Wala pa nga. Zero pa. May swamp. Swampy oh. Wala, no? Itong wall niya. Oh, nice. May bakod na. Wala pang maayos na daan, hanggang bewang na ang vegetation, at sa totoo lang wala kami nakikitang ibang tao sa area. Siguradong madaming opportunity dito, pero malinaw din na hindi pa ito ang next step. Siguro kapag stable na yung ginagawa namin sa kabila, pwede tayong umusad dito. Pero sa ngayon, focus na muna tayo doon. Let's go back. Okay, medyo snaky situation, rock and roll situation, froggy situation doon. Lipat muna tayo dito sa restaurante situation. At tayo po'y nagbabalik na dito sa lupa na gusto naming tutukan. Merong view ng Sierra Madre, kaso kita din namin yung kanyang mga parte na nakalbo. Ngayon, kung wala na yung mga puno dyan na humahawak ng tubig at lupa, yung mga nasa baba ang sasalo. Sad. Narito na tayo at dito may neighbor kami na resort, may restaurant, magkakaroon ng basketball court at mas madaling lakaran at hetong at may kasama pa kaming kuya maintenance. Tumubay puno, kailan to? Nung bumagyo po ng pangalan. Tino? Yung bagyong huli. Opong. Ayun, opong ba yun? Yung pong tumama. Yung ba sa opong Baka nga daw lumaki pa. Okay. Wow, babe. Music video ng spades. Heto na ang mga iiwan namin na mga tanim. May mga nag-aalala sa aming sasakyan kasi daw dinadrive namin hanggang Mindanao tapos pinangkakarga namin ng halaman. Ang sa akin lang naman ay sus! Para saan ba ang sasakyan? Again, hindi pala simple ang pagtukoy kung nasaan talaga ang borders mo. Baka nga daw lumaki pa Dito. Wow. Kaya isa ito sa mga unang regalo namin sa landowner. Tsaka ko na ikwento kung sino. Pero isa ito sa mga gagawin namin para sa kanya.
ang matukoy ng malinaw kung nasaan ang mga border niya. Tapat naman ko yung delay ko yung 4 na lote. Tanong, ano ang gagamitin kong markers ng boundary? Ang sagot ay halaman. Tanong, wala pang irrigation dito, paano magdidilig? Ang sagot ay halaman din. Itatambak mo lang ang mga binunot na damo sa paa ng iiwan na tanim. Sa Ingles ang tawag dito, mulch. O diba? Para lang akong nasa Aura music video ng Four of Spades. Kailangan ko damihan ng mulch para mas tumalab. Yan ang view ng bundok. Ito na. Ito ang lote. Remember this look. At gagawin naming markers itong mga halaman na to. Actually puno yan. Siyempre matagal kami hindi makakabalik. Malayo, ang layo na lugar na to. So ang style kumuha ka lang ng garden waste at tambak mo dyan. Tatagal na matagal yan. Lalo pag umulan. Pero kulang pa yan. Dapat talaga matabunan ang lupa. Sana all. Sana all dilig. Ito hindi ko na sana kailangan gawin pero tutulungan ko lang din gamit itong bitbit kong 5 litro. Yan lang sa ngayon, sapat na. May curry dyan, tsaka bamboo, tsaka pinya, at may kalateya dito. Yan, ganyang tambak ang tinutukoy ko. Imposibleng hindi yan mamasa-masa sa ilalim hanggang sa mga susunod na araw kahit hindi diligan. And speaking of kalateya, isa sa mga plano ko ay punuin ang boundary ng living fences. Pwedeng kawayan, pwedeng bugambilya, pwede rin itong kalateya na nagawa na namin sa Mindanao. Ito yung itsura nung sa Mindanao. Ito naman ang arko na patitibayin namin gamit ang mga bugambilya na unti-unti nang nabubuo. Ayan na, dear boss. Namarkahan na namin ang perimeter ng iyong land. Kaya lang, minsan may mga nakakatakas na kambing. So baka kainin yan, which to us is okay lang. At least, alam na namin kung saan magfo-focus. Which land. Okay? Remember how this looks today, boss. It will change. For the better. Okay? Paalam na muna. Isang oras lang ang kinailangan ko. Nakapagsimula na kami ng bagong garden. Ewan ko ba, maligaya ang kaluluwa ko kapag ganito ang aktibidades. Abangan ang mga susunod na kabanata.